Tara mga boss, at meron tayong i-diagnose. Medyo maingay. Ayan, may magaspang na tulog sa loob mga boss. Ayan, so positive, ayan na. May problema tong motor ni boss. So, tara, let's go. Tingnan natin, buksan natin to kung ano yung makikita natin dito. Alright, good day mga bossing. Muli ito, Carman dito sa Motos ang mabalik. So ito na, meron tayo schedule. I-schedule natin ngayong araw na to. Ayan. So ginamitan na natin ang pinagbabawal na technique, yung, yung stethoscope natin. Ito si bossing from Caloocan. Ay, ito dito. Bulacan pala. From Bulacan pa. So, shout out kay bossing. So, matagal na naming customer to doon pa sa dati sa Marikina pa. Yan. So, ilang beses na daw siya nagpunta doon sa dating shop. Sarado na. Sa dalawang beses na siya bumalik-balik doon. Nakala niya sarado lang kami. Yung pala wala na daw doon. So, yan. Dito nakapunta na siya dito sa atin sa bagong location natin. Dito sa Antipolo, mga sir, ha. So mga dati namin mga kliyente, mga customer namin na nagpapagawa. Yung sa Marikina pa, yan. Yung iba kasi naliligaw na. Pupunta doon, akala nila sarado lang or yung dati kasi yung pwesto namin doon. Yun. Mga sir, dito na tayo sa Antipolo, ha. Para baka di nyo pa alam. Yan. So tayo gagawin natin, Aerox version 2. So yun yan, medyo may tumuturog na magaspang So, ginamitan ko na lang ng stethoscope. So, yun nga. Positive na may konting magaspang. Yan. So, mamaya ako nare-resetahan to ng gamot. Ito, papaklasin ko muna mga boss, para makita natin kung saan yung pinanggalingan ng yung ingay niya. So, papaklasin ko muna to. So, hindi ko na ipapakita kung paano magbabaklas. Alam nyo naman yan kung paano magbaklas, diba? So, tanggalin ko lang yung mga kaha, tapos yung mga kinabuksan ko, tapos mamaya share ko sa inyo, pakita ko sa inyo kung ano yung naging cause o ano yung naging dahilan ng issue na magaspang ditong Aerox version 2. So, let's go. A few moments later. Okay mga bossing, mga master, so ito nabuklas na. Baklasan natin yung natanggalan natin yung kaha, natanggalan natin yung parts ng engine, and so nakabaklas na rin yung sa magneto. Ayan. Kasi nga kalawang na. Ayan. Sobrang kalawang na. Last time kasi namin ang ginawa to, hindi na namin nakulayan kasi gabi na nung natapos. Kasi yung huling ginawa namin dati dito sa unit ni Sir, overhaul, engine overhaul dati. So inabot kasi kami ng gabi na kasi nga yung parts medyo natagalan kami bago nakakuha. So nakakuha kami sa Caloocan pa. So ginawa namin ng umaga na tapos ng gabi na. So kaya din na nasabay yung magneto. So ngayon may sasabay na yung magneto cleaning nito. Ayan. Kaya laging nyo ipapasabay lalo na pag ganito na. So, makita nyo sobrang dumi. Ayan. Although sabihin mo na nakapinturahan na, magpa-magneto cleaning pa rin kayo para matanggal yung mga dumi sa loob. Yan yung mga alikabok na may halong ano na to, nakadikit na. Kasi magnet kasi to. May magnet. No? May mga parang particles yan, parang mga bakal-bakal na dumidikit. Ayan. So natanggal na yung part sa head, yung rocker arm, yung camshaft assembly, rocker arm. So ito chinik natin. So chinik naman natin yung mga parts. So yung mga rocker arm naman ni boss ay okay naman yung mga kanyang mga bearing, yung intake tsaka exhaust rocker arm. Ayan. So ito yung lumabas na naging cause nung ingay nung unit niya. Yung camshaft bearing. Okay. Yan. So I hope marinig ng maganda. Yan. Hindi ko lang paano ko ba ano to. Kailangan pandara. Ayan. Parinig ko sa inyo, siyempre kailangan marinig nyo.
Okay, so yun ang naging cause o yung issue ng ano, yung tunog niya na kakaiba, yung parang krok 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 krok, yung parang sumasabit na magaspang. Ito, camshaft bearing. Yan. So pag mga camshaft bearing, ayan, katulad yan, so pwede nang hindi na baklesin yung head. Pera lang kung yung inner part ng bearing dito sa kabila, pakita ko sa inyo. Dalawa kasi yung bearing ng camshaft, mga boss, mga master. So may tinatawag na inner bearing, ayun yung nasa loob na yon. Yan, bearing na yan. Yan. So pag yan kasi na damage o nasira, o kaya magaspang na rin yung ikot, so tendency niya kailangan hugutin. So mahirap tanggalin yan kapag nakakabit yung head. Depende na lang kung maganda yung puller na gagamitin mo. Kasi misa kasi yung puller kumakapyos yung pantanggal ng inner bearing. So ang ginagawa ko pag gano'n ng sistema, binabaklas ko tong cylinder head. Tapos ginagamitan ko muna ng torch, tinotorch ko muna yung side no sa may bearing para matanggal siya o madali na siyang tanggalin. Misa kasi sobrang ano niya, sobrang dikit. Kahit gamitan mo ng puller yan, minsan kumakapyos silang natatanggal lang yung puller. So mas maganda, ang pinaka magandang gawin, gamit ka ng butane, initin mo muna yung part no sa may bearing, yung nakaikot doon, paikot sa bearing. Yan, para lumuwag. Yan. Katulad sa mga ginagawa sa mga ginagawa sa mga panggilid sa transmission, sa gearbox, 'di ba, pag nagpapalit ng mga bearing. So ang ginagamit na lang butane. Iniinit ng butane para mas madali nang hugutin. So ganoon din dito sa part ng cylinder head. Yung nga lang, kailangan mo hugutin yung cylinder head kasi nga pag gumamit ka ng apoy, mahirap na mamaya biglang mag-ignite o siyempre may mga langis, hindi mo maano. Kung gumamit ka ng butane, pwede kasi yung mga langis, pwede mag-cause ng kumbaga biglang pagliyab. So mas maganda na nakabaklas na lang kaysa naman nakakabit, ginamitan mo ng butane, biglang umapoy. Mahirap na patayin, mga bossing. Kung wala kang parts to yung gisa, mahirap patayin ng langis pag halimbawang nagliyab yan. So kahit buhusan mo ng tubig, hindi yan basa-basa mamamatay. So ganun yung ginagawa natin. So pag yung camshaft bearing inner ang nasira o may alog na, so inuhugot na natin yung para kung mahirap alisin, gagamit tayo ng butane. Aapoyan natin siya. So yun lang. So pero pag ganito naman, mga camshaft bearing outer lang, yung malaki, so no need na baklasin yung cylinder head. Yan. So kaya nang baklasin yan, ganito lang, tapos papalitan na natin to. Okay? So yun, kapag may ganyang problema, check nyo muna yung mga pangibabaw. Number 1 na ano natin yan, pangibabaw muna. Yan. So na-check natin, kung na-check nyo yung pangibabaw at wala naman dito yung problema, walang sirang bearing, walang sirang rocker arm, tsaka camshaft bearing. So yun na. Kailangan nyo nang i-check yung mismong crankshaft na. Kumbaga hugutin nyo na yung mismong head, pati yung block, para maikot nyo ng manual. Kumbaga pag inalis nyo na kasi itong part na to, alisin nyo yung head, yung block, tapos pati panggilid, alisin nyo yung panggilid, lahat ng parts ng panggilid, para pwede nyo nang maikot yung sigunyal, ma-check nyo yung rod, ma-check nyo yung mga bearing ng crankshaft kung nandun yung problema na magaspang. Yan. So ganun lang naman yung pag-check, mga bossing. So I hope sana medyo may minapulot kayo sa tip na binigay natin. So yun lang, again, ito magmamagneto cleaning kami dahil sobrang kalawang na. Tapos palit tayo ng bagong camshaft bearing. So dito hindi na natin dinadala sa machine shop, gumagamit na lang ako ng yung technique ko, ayun, ginagamit ko yung vice gato. Yun, vice gato na lang. So may video ako nito na pag-installation, parang nasa reels yata dito sa YouTube kung paano ako mag-install ng camshaft bearing. So kung gusto nyong makita kung paano ako nag-install, so nandito sa YouTube, dyan na natin, check nyo na lang, mga bossing. So yun lang, palitan ko lang to, tapos mamaya panda rin natin. So again, hindi ko na rin papakita kung paano mag-install ha, kasi hindi naman tayo tutorial lang how to remove, how to install. So pinakita ko lang kung ano yung mga cost ng possible na dahilan bakit nagkakaroon ng mga ingay o mga lagitik o tunog magaspang. Ito yung mga unit natin, lalo mga Aerox saka NMAX. Ayan. Okay, let's go. 2 hours later. Okay, tapos na natin buuin. Okay, nakabitan natin yung engine na buo na, yung kaha ay kabit na. So partial na pa-under namin kanina. Parinig ko lang sa inyo yung kinalabasan yung ginawa natin dito sa Aerox version 2. Medyo may
magaspang yung tunog niya, may kumakaskas, parang kumakayod. Yan. So, after natin palitan ng parts, so yun nga, yung camshaft bearing. So, ito na yung tunog ng makina ni Bossing. Siyempre, angat mo yung side stand. Okay. Ikutan natin. Ikutan natin. Okay, explain ko lang mga boss ha. Iba yung register ng kuha ng cellphone sa actual. Yung kuha kasi ng video sa cellphone medyo malakas. Minsan, akala natin maingay yung makina pero hindi pala kasi nga sa cellphone lang. So ito na yung tunog niya. Okay, so parinig ko lang konti yung tunog nito kanina bago ko simulan yung issue nito, yung tunog niya. Okay, so yun yung tunog ng makina ni boss kanina bago natin simulan. So, after, ito na, kinalabasan. So, pagpasensya nyo at medyo nag-ano yung mga kaha. Nag-ano yung ano ni sir, top box. Pero yun na, okay na. All goods na. So yun nga, camshaft bearing lang na may naging issue. So, yun lang yung pinalitan natin. Nag-adjust tayo ng clearance at nag-magneto cleaning dahil nga puro kalawang na. So yun lang, thank you sir, shout out kay Bossing. So from Bulacan, sa Bulacan sir? Garay. So si Garay. Yan. So baka may gusto kayo shout out boss. Ayan. Yan o, thank you. So, dito na kayo sa Motaw, sabi ni sir. So si sir, ano na to, pangalawa na namin, pangalawa ng punta niya dito. Ay hindi pala dito. Kasi dati sa Marikina pa kami, pero nagawa natin yung unit niya, pangalawang beses na. So yung una, yung ginawa namin yung makina, so nagpalit kami dati ng crankshaft assembly, tsaka block set kasi nga kumatok. So ngayon naman, bumigay naman sa kanya yung camshaft bearing. So pangalawang balik na ni sir sa amin dito sa Moto House. Yun lang. So I hope itong mixing video natin medyo sana nakatulong sa inyo regarding sa mga tunog na mga kalansing, yung mga magaspang, na yun yung mga possible na nagiging problema, yung mga dahilan yan. Camshaft bearing, rocker arm, minsan mga adjustment lang. So lang. Boss, ride safe ha. Ingat, thank you sa pagdayo dito sa amin sa Moto House. Yan. Alright. Bye-bye.